Minasan, konbanwa. So bali na tong nagdaan nga na Lunes, day off natin. At meron tayong planong puntahan kasi nga si Joshua at si Evan ay di pa nakapunta ron sa lokasyon na pupuntahan natin. So yun, bago nga tayo mapunta ron is dumaan muna tayo ng Donkey para mamili ng mga Filipino food tsaka mga ibang kailangan natin. Kaya hiramin ko muna ilang minuto nyo. By the way, ako nga pala si Joel, TATP dito sa Japan. At ang plano nga natin puntahan ngayong araw na to ay ang Ikisu Shrine. Dito yan sa Kamisu, Ibaraki. Papunta nga dito sa Donkey, nagbike tayo siguro ng mga 15 minutes. Tapos, magmula dyan sa Donkey, nagbike ulit tayo ng papunta dun sa Ikisu Shrine ng mga 10 minutes siguro. Di naman siya ganun kalayo at worth it naman talaga kapag narating mo yung lugar na yun. Bali, pangalawang beses ko nang pupuntahan yun. At sila Evan kasi first time nila yun. Kaya yun, sinamahan natin sila. So yun, fast forward nga guys. Andito na tayo sa Ikisu Shrine. So, konting tips nga lang guys ha. Itong Ikisu Shrine is an ancient Shinto shrine with a spanning history over 1,200 to 2,000 years. Renowned siya as one of the three most powerful spiritual sites in the Kanto region, collectively known as the Three Shrine of the East, Togoku-san siya. Bali tatlong shrine nga talaga meron dito sa Kamisu, Ibaraki, no. Yan yung Ikisu Shrine, Kashima Jingu Shrine at saka Katori Jingu Shrine. So ito ang pinuntahan natin ang medyo malapit sa atin kasi yung Kashima Jingu nasa 1 oras yata ang babiyahin mo para makapunta rin pati sa Katori. At konting tips nga pala pagpapasok ka rito sa mga shrine na to, bago ka pumasok sa arko kailangan mo magbow bilang paggalang o pagrespeto sa lugar na to kasi nga sagrado nilang tinuturing yung lugar na to, lalong lalo ng mga Nihonjin kasi nga parang nila to, Diyos o Kami-sama. Kaya kung magpupunta ka rito wag ka nga masyado maingay, no. Kasi tulad nga ng sinabi ko, para sa mga Nihonjin, sagrado tong lugar na to at pinupuntahan nila tong lugar na to para magdasal. Bali, ang pinaka main purpose nga ng pagdasal nila dyan para sa fortune teller nila or protection from evil spirit at saka travel safety and purification. Parang kami nga lang talaga halos yung dayon nagpunta rito at lahat ng mga nakita namin dito is mga Japanese talaga. Pero hindi naman to bawal sa ibang lahi para magpunta rito. Pwede din naman basta magbigay ka lang ng konting respeto sa lugar na to. Kasi nga, di ba, sagrado siya. At dito nga sa wishing well sa bandang kaliwa, may nakita nga tayo mga naguhugas dyan na Nihonjin at medyo na-curious tayo kaya hinintay natin sila matapos at tayo naman yung makapaghugas dyan. Malay mo, swertein tayo kasi nga wishing well yan. Di man tayo swerte sa pag-ibig, malay mo dito swertein na tayo. Kaya yun, sumubok nga tayo yan saglit at parang hugas kasalanan na rin to. Masyado na tayong abuso sa paligid. Kailangan natin magbukas ng kasalanan muna. Hindi ko na lang din na videoan pero naglagay tayo ng konting coins dyan kasi nga nilalagyan talaga ng coins yung tubig dyan. Wishing well nga pero hindi na tayo humiling. Alam naman na ni Lord kung ano yung mga hiling natin sa buhay natin. At konting-unti natin tutuparin yun. Siyempre tayo rin naman gagawa dun sa mga hiling natin. Gaganapan natin yan. Hindi naman bibigay sa'yo ni Lord yung basta-basta yung kung di mo kikilusan, di ba? Sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaya kailangan natin maging masipag para maabot natin yung mga gusto natin. So bala, andito na tayo sa dulo at kung makikita nyo dun, kung dediretso nyo, nandun na yung pinaka-templo na pinagdarsalan nila. Dito naman sa bandang kanan, dyan nakasabit yung mga nabunot nilang parang mga fortune nila or swerte nila. At fast forward nga guys, lumabas na kami sa shrine na. Bali natapos na kaming gumalad dun at kumuha ng konting picture di ba? Para may remembrance tayo. Dito naman sa hindi kalayuan, meron tayong nakitang arko rito. Bali sa likod niyan, merong ilog siya. Hindi siya dagat kulay ilog talaga siya. Maganda yung tanawin dyan guys at saka makikita na maraming itik. Kagaya nung kinatay natin dun sa huli nating vlog. At dahil dito lang din naman talaga yung gala natin ngayong araw na to, sulitin na natin, di ba?
At kung napansin nyo nga kanina guys, sobrang dami talagang tao ngayon. No? Kasi nga red calendar dito sa Japan ngayon, Lunes. So bali, ito na ngayon makikita mong view sa likod ng Arconen. Yan, pwede kang tumambay dyan ng aliwalas ng paligid. Tapos sa may bandang likod, makikita mo yung ilog. Napakaraming itik dyan kahit saan ka tumingin. Tinry nga natin silang lupitan, kaya lang ang bibilis silang lumipad, nagtatakbuhan agad. Na para bang alam na nilang huhulihin sila eh. Pero bawal po yan. Hanggang lang tayo. Tingin-tingin lang. Huwag tayong manguha ng mga makikita nating hype sa paligid at baka ma-report tayo. So yun nga guys, pagtapos namin gumala, ayun, kumain muna kami ng kebab. Food trip na lang kami dito sa apartment nila, Evan at Joshua. So yun nga guys, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang talaga tong video na to. Sana nag-enjoy kayo sa mga gala natin. So ito nga yung mga konting picture natin na nakakuha dun sa paggagala natin. At pasensya na nga pala kayo kung minsan napapahaba yung video natin kasi excited din ako magkwento sa inyo at mapakita yung mga pinagagawa natin dito sa Japan. So yun nga, tamang gala lang tayo dito kapag day off natin. Sulit lang ba natin para makakuha tayo ng pahinga at makabawas sa stress natin. Tulad ng sabi ko nga, Japan, sabit sa kahirapan. Gumawa ka lang ng paraan para hindi ka malungkot dito dahil malayo ka sa pamilya mo. Enjoy mo lang yung paligid. Marami ka mapaglilibangan at kung sakaling nalulungkot ka nga talaga, pikit mo lang yung mata mo, magdasal ka lang, kausapin mo yung nasa taas, hindi ka niya pababayaan. At sa mga nagtatanong, ito nga po ang agency natin at ang ating school. Legit po yan, lalong-lalo na yung mga taong nandito. Sila yung mga kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikay made, sayonara, soshitigo, sityo, arigato gozaimashita.